So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. So may gagawin ngayon tayo ditong sharp na Blue Diamond Slim tube na Blue Diamond 21 inches. So ang sabi sa atin ng customer na mamatay daw to, switch lang daw yung problema. So tinesting ko kanina, yun, nandito yung customer natin. Sabi ko hindi to switch, nagpo-protect yung kanyang TV. May sira talaga, no. So saksak natin, papakita ko yung trouble. On natin yung TV. Then pindutin natin yung second switch, yung channel. Kung mapapansin nyo, kumislap yung gilid ng tube, ibig sabihin nag-on siya. Ayan, namatay na siya mga idol. Wala nang kuryente yung tube, hindi na tumatayo yung balahibo mo, yung balahibo ng kamay natin, no? So ibig sabihin wala nang kuryente yung tube, namatay talaga siya. Ulitin natin. Wait lang natin mamatay yung kanyang indicator. On natin ulit. Yun, gumana ang picture tube. Wait natin kung makikita natin yung picture. So hindi natin nakikita, namamatay na agad. So maraming protection tong Blue Diamond, no. Meron tong protection sa X-ray protect o sa heater nya. Meron protection sa ABL sa 180, sa 24 volts ng vertical. Marami tong protection. So isa-isahin natin mamaya. So bubuksan natin muna kung saan bang problema. So ito na yung board ng Sharp na Blue Diamond Slim. So yan, maraming lawa. Tanggalin muna natin yung mga lawa para makita natin kung may mga bloated na capacitor. So maya na natin linisan ng todo kasi sayang yung oras. So may isa ako nakitang bloated. Yan. Ito. So lapit natin yung camera. Ayan, oh. Ayan. Palitan natin yung bloated. So yan, ayan lang nakikita kong bloated. So wala na. Palitan muna natin yung bloated kung magpo-protect pa rin siya, no. So ito ipapalit natin mga idol, bunot lang sa board. Na-check ko na rin, okay pa. So yan, nakapalit na tayo ng capacitor. Then saksak natin ulit, tapos pindutin natin tong power button. Kung mag-on na ba siya. So wala pa rin. Protect pa rin siya. So hindi lang bloated capacitor yung sira niya, no, may iba pa siyang sira. So ngayon, para malaman natin na kung saan ba nanggagaling, bakit siya nagpo-protect, magbo-voltage check tayo. Ayan talaga ang panghanap ng protection ng Sharp. So check natin una yung X-ray protect. So X-ray protect, itong Q603, no. Ayan. Yung 180 volts, syempre sa 180 ka mag-check. Unahin natin yon, 180 volts. Hanapin nyo lang yung apat na wire o tatlo. So minsan kasi tatlo, no. Dito sa Sharp, apat. Dito sa Sharp na Blue Diamond. So balik na rin natin yung board kasi puro likod lang daw pinapakita natin, sabi ni sir. So ito yun, sir. Yung apat na wire, isa dyan yung 180. Papunta yan dito. Ayan yung wire nya. So unahin natin yung protection ng 180, no. Ayan, yung 180, itong may white line. Itong nasa dulo, yan, oh.
number 1. So nakasulat yan sa board number 1. Ayan yung 180 natin. Ito yung 180, ito yung 4 na wire. Ito yung 180 yung number 1. Ito yung number 4 eh. Yung number 2 hindi nakakonect. 4 yung wire niya pero yung number 2 hindi nakakonect. Bali tatlo lang yung nakakonect. So dito tayo magte-test point, or dito tayo magte-test point sa may mismong positive ng 250 volts na capacitor. Papunta yan dito sa pin number 1. Ayan o. Ayan yung circuit niya. Papunta siya dito. So itong number 3 ground, papunta dito sa negative ng capacitor. At yung number 4, ayan yung kanyang heater. Ayan, may resistor dito. Papunta siya dito sa flyback. Ay, galing siya ng flyback. Hindi siya papunta. Kasi patras tayo mag-troubleshoot, no? Kaya sinasabi ko papunta. So, yan, may customer. So, balik tayo dito, no? Naputol tayo sa heater. So, ito yung heater niya, yung R611. Galing siya ng flyback, papunta dito. Tawid ng resistor. Papunta siya sa number 4 ng wire. Yung number 1 ng wire naman, may diode na dadaanan niya, no? Ito yung 250 volts na capacitor. Dito siya galing sa diode. Tapos mayroon resistor dito. Dito siya, yan. Ito yung resistor. Tapos ito yung 180. 180 AC pa yan. AC ang galing flyback. Pagtawid dito sa resistor, 180 pa rin. Pagtawid dito, DC na siya kasi dumaan na siya ng diode. Ayan. Positive ng capacitor papunta dito sa pin number 1 ng wire. So ito yung capacitor na to. Saan na yan? Ito 250 volts yan ha. Para sa newbie, pakita natin. Ito siya 250 volts. Iba-iba kasi yung 33 UF. 250 volts, 33 UF. So pares-parehas sila 250 volts, mapa China man yan, mapa Sanyo, mapa LG, 250 volts. Sa UF lang nag-iiba-iba. So sa mga China 10 UF lang. So ngayon doon na tayo sa 180 magsusukat, no? Sa ano 'yon? Nandito. Yung 180 natin. Yung heater pala, diyan nakakonect yung X-ray protect. Kung susundin niyo yung line, ito yung heater natin, 'di ba? Yung pin number 4, meron diyan nakasingit na circuit. So, hanapin natin yung circuit na 'yan. Ayusin lang natin yung position ng board. Yan. Ito yung pin number 4. Saan na ba yun? Ayan. Ito yung heater natin, 'di ba? May nakasingit siyang resistor dito. Papunta diyan. Diode papunta dito. Papunta diyan. Tapos papunta sa mga circuit, papunta yan ng 603 natin, Q603. Diyan ang protect ng X-ray protect naman, no. So dito muna tayo sa 180. So mahaba na yung video natin. Sukatan natin yung 180 kasi yung kadalasan dito. Lagay nyo lang to sa negative or body ground dito sa may mismong spring. Yan. Doon tayo magsusukat sa number 1 ng wire. Kasi binaligtad na natin yung board, alam mo na kung saan yan. So tignan natin. Kapag mababa yon, hindi yan tutuloy yung supply, no. Sukatan natin, tutok lang natin agad to na bago natin i-on yung switch na second switch, yung channel button. Yan. So try natin i-on kung 180 ba siya. Pressure power. Yeah, naka-off pala. So yan. Check natin mabuti, tutok na natin tong
positive probe, then on. Oy, 1 volts lang siya. 2 volt. Wala siyang supply. Walang supply yung kanyang 180, no, kaya ayaw tumuloy ng power, na wala. So tingnan natin yung sa vertical. Doon pa lang sa 180 pa lang may problema lang. Vertical naman tayo mga idol. Para mabilis nyo mahanap, hanapin nyo na lang yung diode malapit sa vertical. So ang vertical natin ay ito. Ayan, 'di ba? Hanapin nyo yung diode dyan na nakakonect, or pwede na rin dito sa capacitor para hindi nyo nahanapin yung diode. Capacitor na tayo mag-check. Ito pala. Ito yung diode sigurado. Ito yung diode nya. D505. On natin. So normal yung kanyang vertical. Yun, nag-protect na siya, nawala na yung supply ng vertical. So bakit ba nawala? Kasi nakakonect yung supply ng vertical sa may flyback. Kapag hindi nag-oscillate yung flyback, hindi tumuloy yung kuryente ng flyback, mawawala yung supply ng vertical. Dahil sa secondary ng flyback nakakonect yun, no? So doon sa 180 tayo magpo-focus. Ulitin natin yung 180, and then on natin ulit. On. So wala talaga siyang 180. Ang nasusukat lang natin 2 volts. Yun, nag-protect na siya. So focus tayo sa 180 volts. Malamang may shorted yan, no, kapag ganyan, kasi 1 volt yung nasusukat natin. So low voltage, ibig sabihin pag low voltage, low resistance rin. So check natin yung resistance ng 180. 180 tapos ground, para mas madali sa auto 50 volts na capacitor na lang kayo mag resistance check. Dito sa may positive at negative, ito yung negative, ito yung positive. So bago nyo i-resistance check, discharge nyo muna yung capacitor. I-short nyo lang, wala naman yung supply kasi 1 volt lang naman yung nasukat natin. Then sukatan natin. So mataas naman yung resistance niya, no? Sa 1M, 1.2M. So wala siyang shorted. So malamang open siya, no? Kaya walang supply. Malamang open to. Check natin yung resistor na dadaanan kung meron. Ito, meron siyang resistor dito na 621. May diode siyang dinaanan, tapos pagdating sa diode naka-series yung resistor na 621. So check natin kung open. Dapat yan ay low resistance lang kasi fusible resistor. So wala nga, open nga. Bunutin natin mga idol. Hindi ba kita? So naka-digital tayo. So wala, i-buzzer natin. Dapat yan tutunog. So wala, hindi tumunog yung tester. So ganyan lang kadali i-trace yung protection ng short kung saan banda. So balik na rin pala natin, no, sa kabilang side. Lagyan natin ng flash. Hindi pala tayo makalagay ng flash dahil lobat yung cellphone. So sa kabilang side, ito siya. So tanggal na natin yung hinang. So kukunin na lang natin. Yan. Ito siya. Dito siya nakakabit. So brush, linisin natin. Yan siya nakakabit. Ayan ang itsura niya. So check natin siya ng personal kung may resistance. Ano ba gusto nyo, analog or digital na lang? Kasi kadalasan daw ito lang gamit ngayon. Check natin. So yan, wala siyang buzzer, no? Ang value na to gold, black, hindi ko makita na, no? Parang ano, parang yellow, violet, gold.
Yellow, violet, gold. Gold ang value niya. So, palitan natin mga idol. Hanapan natin muna. So, meron tayo ditong ano. Wala pala akong sharp. Hanap muna ako sharp na board. So, palitan natin siya. Ito ipapalit ko mga idol. Brown, black. Ito na lang pala. Red, red, gold, gold. So, ipapalit natin red, red, gold, gold. Check natin muna yung resistance. Yan, nag-buzzer siya, no? 2.2. Pero sa dito, 2.6. Ang value na to, red, red, 2.2. Red, red, gold, gold. So, ito ilalagay natin resistor. So yan mga idol, nakabit na natin. So tignan natin kung magkakaroon na ba siya ng 180 volts. So nag-o-open yung resistor na yon kapag may shorted, pero kanina chinek natin yung resistance ng capacitor, wala naman tayong na-detect na shorted. Tingnan natin. Ito yung positive, kung lalabas ba yung 180 volts. Kita ba? So yan. So yun, lumabas na, no, 192. Yan, nagda-drop na siya ng, tingnan natin kung hanggang saan. So yan, 190, 189. Naka-charge na yung tube. So at hindi na rin namatay yung TV. Ayan, oh, kita nyo yung gilid ng tube, umiilaw na. May blue screen na siya. Hindi na siya namatay, no? Tignan natin yung supply ng vertical kung namatay. Kanina namamatay. So yan, meron na siyang 28 volts. So normal na, no? So tignan natin yung harap. Kung, kasi lobat na tayo, madaliinan natin. Yan, blue screen. Lumabas na yung kanyang blue screen. So may red dito sa ilalim kasi hindi pa nakakabit yung degaussing coil natin. Ayan. Okay na mga idol, hindi na namatay yung TV. So try natin ulit patayin, then on natin ulit kung mabubuhay ba. Yan, check natin kung mamamatay pa. Ano, may raster na, no? Hindi na namamatay. So okay na tong TV na to mga idol. Ayun lang naman problema niya, kasi pang video okay to, no? So hindi ko na i-check sa antena kasi meron naman to, kasi ang problema lang naman to ay namamatay. So ayun lang naman yung title ng video natin. So hindi ko na papakita yung pagsara na to, at least alam nyo kung paano to i-check. So yan mga idol, nakabit na natin yung cover. Try na natin kung gagana. Power natin, no? So next pala natin gagawin ito, tapos itong solar light. Yan, okay na siya, hindi na siya namatay. Nagkaroon na rin siya ng raster kanina. So kanina hindi mo mapapa-display na mamatay agad. So seconds lang namamatay na siya kanina. So ngayon, so yan, ilang minuto na hindi pa siya namamatay. So itong next natin yung Ace 32 inches. Tapos ito, palit ano lang naman to, LED driver. So hindi naman kasi nare-repair to, no? Silicone na kasi yan, yun. Hindi mo mabubuksan. So may chance yan ma-repair siguro, pero hindi mo kasi siya mabubuksan. Ito, may silicone yan, yun. So balot lang ang baklasin mo lahat ng silicone para lang mabuksan. So mahirap naman yun, ubos oras natin doon. So palit na lang tayo ng driver. So nakatanggal na rin naman natin yung pinakasalamin. So yan mga idol, buhay pa rin yung ating unit. So hanggang dito na lang. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi ka updated sa aking mga new videos. So update ko rin kayo dito sa ilaw. So yung dating nakakabit na LED driver, plastic yung pinaka frame, you know.
plastic. Sira na to. So ito yung papalit natin, metal. May pang-absorb siya ng heat. Metal yan, alum pala, aluminum. Ito plastic. So mas matibay itong ganitong klase kasi yung init natatransfer dito sa kanyang housing or heat sink. Yan. Tapos ito dito to. So ito na mga idol, nakabit na natin, na-wiring na natin, ididikit na lang natin yan dito. So saksak natin kung so yun, liwanag oh, si ilaw. May ilaw na siya. So nilagyan ko na rin ng stick glue kasi baka bumangga to. Itong ano niya. So manipis na aluminum kasi ito, kapag dumikit yung dalawa na yan, positive negative, may chance ulit masira to. So nilagyan natin stick glue para para kung dumikit man tong metal na to, kunting-kunti lang kasi didikit na siya. At least may stick glue na cover. Sa barracks to ng pulis nakalagay sa kanto namin. So lahat ng barangay may pulis, may mga naka-assign na pulis bawat barangay. So doon to sa kanto nakalagay para in case na magkaroon ng trouble, madali magtawag ng pulis kasi nasa kanto lang sila. 24 hours sila doon mga idol, kaya may ilaw silang ganito. Ito yung ilaw nila, nasira kaya dito pinagawa. So nagpalit lang tayo ng LED driver. Yan, okay na yung ace natin, nano power. So yan, wait natin yung logo. Ito natin yung menu. Yan. So next natin ito. So ayaw gumana ng radyo at umuugong lang. So sira yung pindutan, napalitan ko na, hindi ko na pinakita sa video. Yung mode ng pindutan, tapos itong scan, tapos ito. Sira yung mga pindutan, so 5 piraso yung napalitan natin sira. Okay na, may radyo na siya pero umuugong lang. Sira yung dalawang audio IC sa kabila. Yan, ito. So magpapalit tayo ng itong bago, TDA 2050 ang ipapalit. So ang dati ay TDA 2050 rin, same lang sila. So ito, palit natin mga idol kung tutunog na ba, kung mawawala ba yung ugong. So nakabit na natin yung audio IC na dalawa. Try natin kung mag-uugong pa ba, kung magkakaroon pa ng humming. Yan, may power na, Bluetooth. So yan kanina, so hindi ko lang na-videohan, dito pa lang sa part na to, wala pa nakakonect na Bluetooth. Uugong na yung dalawang speaker. So ngayon wala na, kahit konti. So ito ang problema niya, dalawang audio IC. So okay na siya. So kahit isagad mo yung volume, wala siyang humming. So hindi siya gaya kanina na meron. Lagay natin siya sa radyo. USB radyo, FM. Hinaan lang natin. Yan na. Taksan natin, tingnan natin kung pakinggan natin kung meron na ba yung taas at baba. May sound ba ang taas baba? So yun, meron. Gumagana. Taas at babang speaker gumagana. Kasi mga idol, kung mapapansin nyo, 4 yung audio IC nya. Yung dalawa sa baba, yung dalawa sa taas. Yan.
102.5, 102.5, Care FM. Gusto mo ba ng tindahang kumpleto sa school uniforms and footwears? Jen and Ben's ang sagot dyan! Pinalawak na Care FM. Prostato Megali. Leaves will soon grow from the barrenness of dreams, and all will be alright. So baka maka-copyright tayo.